Hello everyone and hello Gemini. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo ng general reading cards na susundan ng relationship readings, tapos additional advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Sa channel na ito, nais natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa may likha. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay mula sa may likha dito sa huluhan. Maraming salamat po. Gemini, your first card is the Emperor reverse in your past. Nitong mga nakaraang buwan, feeling ko nawalan ka ng control sa buhay mo. Siguro masyado kang naging pasaway o kaya naman may authority figure sa buhay mo. Pwedeng boss mo or magulang na masyadong naging mahigpit at toxic kaya gusto mong kumawala. Sobrang gulo ng routine mo at wala ka ring direksyon. Ramdam ko rin na parang naging tamad ka o nawalan ng disiplina. Yung mga goals na sinet mo nung simula ng taon na baon na sa limot kasi mas pinili mong mag-procrastinate o yung parang mamaya na lang. Imbes na ikaw ang mag-drive ng sarili mong buhay, Gemini, parang hinayaan mo lang na dalhin ka na kung saan-saan ng mga pangyayari. In short, naging chaotic ang environment mo. Hirap kang mag-decide kasi feeling mo kahit anong gawin mo walang structure. Ito yung phase na puro ka bahala na. Pero deep inside, alam mong kailangan mo na talagang mag-step up at ayusin ang schedule mo. You have the sun in your present card. Pero ito tayo sa March. At ang ganda ng vibe mo ngayon, ang the sun ay symbol ng happiness at clarity. Kung dati ay malabo ang lahat, ngayon ay parang maliwanag ang isip mo. Sobrang taas ng energy mo at feeling mo ay kaya mong harapin ang kahit na anong challenge na dumating. Marami kang rason para maging optimistic ngayon. Siguro may mga small wins ka na nagpapasaya sa'yo o baka naman feeling mo lang talaga ay fresh start ito para sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam na sa wakas, nararamdaman mo na uli yung saya at sigla na nawala sa'yo nung mga nakaraang buwan. I-enjoy mo itong moment na to kasi deserve mo ang maging masaya. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay parang nag excel ka at napapansin ng ibang tao ang positive aura mo. Gamitin mo itong energy na to para makabawi sa mga panahon na feeling mo ay down na down ka. Your potential energy is the moon reversed. Looking ahead, feeling ko ay malapit mo nang malampasan yung mga fears at insecurities mo. Yung the moon reverse ay sign na yung mga sekreto o mga bagay na kinatatakutan mo dati ay unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Mas nagiging clear na sa'yo kung ano talaga ang totoo at kung ano ang imagination mo lang. Matatapos na yung phase na puro ka overthinking. Kung dati ay takot kang sumubok sa mga bagong bagay dahil sa anxiety, ngayon ay mas nagtitiwala ka na sa sarili mong instinct. Parang nawawala na yung ulap na nakaharang sa paningin mo at mas nakikita mo na ang reality ng sitwasyon mo. Malaking part nito ay ang pagtanggap mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Imbes na magpanic, mas pinipili mong intindihin ang paligid mo. Ito yung energy ng pag-move on mo mula sa confusion papunta sa pagkakaroon ng peace of mind. Your advice card is the Magician Reverse. Ang advice sa'yo ngayong buwan, mag-ingat ka sa pagiging mapanlin lang. Lalo na sa sarili mo. Baka kasi masyado kang maraming ideas pero wala ka namang ginagawa para matupad sila. Huwag mong sayangin yung skills mo sa mga bagay na walang kwenta o kaya naman ay gamitin to para lang makalamang sa iba. Gemini, check mo rin kung totoo ka ba sa sarili mo. Baka kasi fake it till you make it ang peg mo ngayon, pero sa totoo lang hindi mo talaga alam ang ginagawa mo. Stop making excuses at huwag mong hayaang kainin ka ng insecurity mo kaya ka gumagawa ng shortcuts. Focus ka lang sa kung ano ang totoo mong kayang gawin. Huwag kang magmadali at huwag kang mag-manipulate ng tao o sa sitwasyon para lang makuha ang gusto mo. Maging honest ka sa intentions mo para hindi ka mapahamak sa huli. Okay?
Your next advice card or your next card is the potential outcome. Ace of Wands reversed. Kung hindi ka mag-iingat at hindi mo susundin ang advice, baka mawalan ka ng gana sa dulo. Ang Ace of Wands reversed ay warning na baka ma-burn out ka o kaya ay biglang mawala yung spark or yung passion mo sa ginagawa mo. Pwedeng magkaroon ng delay sa mga project na sinisimulan mo ngayon. Baka magkaroon ka ng false start. Yung excited ka sa simula, pero biglang hihinto kasi nawalan ka ng momentum. Huwag mong pilitin ang mga bagay kung hindi pa talaga ready. Kasi baka masayang lang ang effort mo. Ang ending baka ma-frustrate ka lang dahil hindi nangyayari ang mga plano mo agad-agad. Kaya naman, kailangan mong bantayan ang energy mo. Huwag mong ubusin lahat sa simula. Siguraduhin mo na may sapat kang plano at pasensya para hindi ka basta-basta mapagod o mawala ng direksyon. Bago mo pa maabot ang finish line. Gemini, narito ang basa ko sa relationship dynamic mo ngayon. Pwedeng sa kaibigan, katrabaho, kapamilya. Mukhang galing kayo sa magandang simula pero nagkaroon ng miscommunication kaya medyo mabigat ang pakiramdam niyo sa isa't isa. You have the Ten of Cups in your past. Dati naman sobrang solid niyo. Masaya ang samahan, walang pressure at ramdam nyo ang suporta ng bawat isa. Para kayong isang pamilya o team na laging nagkakaintindihan dahil walang masyadong salita. Yung tipong kampante ka talaga sa kanila. Ito yung time na punong-puno kayo ng harmony at positivity. Walang drama, puro tawanan lang at feeling nyo ay nasa peak kayo ng relationship nyo. Sobrang ideal ng setup nyo noon at wala kang mahihiling pa kasi parang perfect match ang vibes nyo. Kaya lang, dahil galing kayo sa ganitong kataas na level ng happiness, mas ramdam mo ngayon yung contrast. Mahirap kasing tanggapin na yung dati ninyong happy place, biglang nag-iba ang timpla. Pero tandaan mo, naging matibay ang pundasyon nyo sa simula pa lang. Gemini, in your present, you have the Ace of Swords reverse. Sa ngayon, ang gulo ng usapan nyo. O baka nga wala talagang matinong usapan. Ang Ace of Swords reverse ay sign ng miscommunication at confusion. May mga bagay na hindi masabi ng diretso, kaya nauuwi sa maling akala o kaya naman ay puro silent treatment ang nangyayari. Feeling mo siguro ay parang may nakaharang na pader sa pagitan nyo. Gusto mong linawin ang mga bagay-bagay pero parang hindi mo alam kung paano sisimulan. O natatakot kang lalong lumala ang sitwasyon. Imbes na truth, puro pagdududa ang namumuo sa isip mo ngayon. Hindi nyo mahanap yung common ground nyo sa kasalukuyan, masyadong maingay ang utak mo pero tikom ang bibig mo. O baka naman ay may nasabi kang mali na hindi mo na mabawi. Basta sa ngayon, Gemini, malabo ang signal nyo sa isa't isa at kailangan nyo ng matinding honesty. You have the Ten of Wands reverse in your potential energy. Ang magandang balita, malapit na kayong mapagod sa pagdadala ng bigat. Itong card na to ay sign na bibitawan nyo na yung mga baggage na hindi na nakakatulong. Imbes na magtiis sa hirap, magsisimula na kayong mag-delegate ng responsibilidad o kaya ay aminin na hindi niyo na kayang mag-isa. Mararamdaman nyo na enough is enough na sa stress. Yung pagod na nararamdaman mo sa relationship na to, unti-unti nang mawawala kasi mapapansin nyo na hindi worth it ang sobrang paghihirap. Ito yung point na matututo na kayo na mag-let go ng mga unnecessary na drama. Magiging mas magaan ang pakikitungo nyo sa isa't isa soon kapag binitawan nyo na yung mga pressure na kayo rin naman ang gumawa. Mas magkakaroon kayo ng space para huminga. Darating kayo sa point na mas pipiliin nyo na lang ang kapayapaan kaysa sa magpakapagod sa conflict. You have the Chariot as your advice card. Ang advice sa'yo is kailangan mong maging decisive, Gemini, at mag-take charge. Huwag mong hayaan kung saan-saan lang mapadpad ang usapan nyo. Ikaw dapat yung mag-drive ng conversation. Gamitin mo ang determinasyon mo para
ayusin ang direksyon ng samahan nyo. Kailangan mo ng self-control at focus para malampasan ang mga obstacles. Kung may mga distractions o mga taong nakikigulo sa inyo, i-ignore mo na sila at mag-focus sa goal mo na maayos ang lahat. Maging matatag ka sa desisyon mo pero siguraduhin mong nasa tamang landas ka. Ito yung time para ipakita mo yung lakas ng loob mo. Kung gusto mong magkaayos, gumawa ka ng paraan na may structure at disiplina. Huwag kang padala sa emosyon. Gamitin mo ang logic mo para ma-steer ang relationship nyo pabalik sa tamang direction. You have the Nine of Swords reverse as your potential outcome. Ang kalalabasan nito ay pagtatapos ng iyong mga sleepless nights at overthinking. Gemini, kapag nagawa mo yung advice, mawawala na yung matinding anxiety na nararamdaman mo tungkol sa relationship nyo. Matatapos na yung phase na gabi-gabi kang nag-aalala o napapraning sa kung anong mangyayari. Imbes na takot ang mamayani, mas magiging kalmado na ang isip mo, ma-realize mo yung mga kinatatakutan mo ay hindi naman pala ganoon kalala sa katotohanan. Ito yung outcome ng pag-heal mula sa trauma o sa mga mental burdens na dala ng inyong pinagdaanan. Magkakaroon ka ng clarity at relief, mas masarap na ang tulog mo kasi alam mong nagawa mo na ang parte mo at hindi mo na kailangang pasanin ang lahat ng problema. Sa huli, magiging mas peaceful ang isip at mas magiging peaceful ang isip mo at mas ready ka ng makisama ng walang halong kaba. Gemini, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutang i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Gemini, your first advice card is gratitude list. Minsan, kapag marami tayong iniisip or overthinking, nakakalimutan nating tumingin sa kung ano ang meron na tayo. Ang advice dito ay huminto ka muna. Imbes na mag-focus sa mga bagay na wala ka pa o sa mga kinatatakutan mong mangyari, ilista mo ang blessings mo ngayon. Maliit man o malaki. Kapag galing sa puso ang pasasalamat mo, mas nagiging centered ka at hindi ka na basta-basta matatangay ng kaba. Your next advice card is abundance. Good news ito, may darating na dagdag sa'yo sa iba't ibang anyo. Hindi lang ito basta pera. Pwedeng bagong opportunities, tulong mula sa ibang tao, or biglang gaan ng pakiramdam. Maging open ka lang sa pagtanggap. Huwag mong isiping hindi mo deserve dahil ang abundance na ito ay darating para suportahan ang health mo at ang mga magagandang layunin mo sa buhay. Your next advice card is true offering. Minsan, ang nagpapabigat sa atin ay yung takot natin na kontrolin ang lahat ng bagay. Ang advice dito ay mag-relax ka. I-release mo na yung mga maling akala o bisyo na humahad lang sa pag-unlad mo. Magtiwala ka na sa na ipapakita sa iyo ang susunod na step sa tamang panahon. Hayaan mong gamitin ka para mas malaking layunin at bitawan mo na yung sobrang pag-alala sa resulta. Gemini, your next advice card is creative blocks. Kung pakiramdam mo ay stuck ka o wala kang maisip na bagong paraan para ayusin ang sitwasyon mo, ialay mo lang yung work mo sa divine. Huwag mong pilitin ang sarili mo na maging perfect. Kapag binitawan mo yung pressure na kailangan maging magaling sa agad, doon mawawala yung mga blocks na to. Hayaan mong mag-flow ang ideas mo para makatulong sa iba at makikita mo na mas magiging madali ang lahat. Your next advice card is Polar Bear. Isang malakas na paalala ito. Ang mga challenges na nararanasan mo ay ginagawa kang mas matatag. Huwag kang mawalan ng faith kapag mahirap ang sitwasyon. Ang Polar Bear energy ay nagsasabing kailangan mo rin ng oras para mag-dream at mag-renew ng lakas. May mystic or inner strength ka na kailangan mong yakapin.
Pakinggan mo ang kutob mo dahil yan ang magliligtas sa'yo. Gemini, your next advice card is rest and relaxation. Simple lang ang message nito. Magpahinga ka. Hindi luho ang paghinga, kundi necessity. Kung pagod ang isip at katawan mo, hindi ka makakapag-isip ng tama at lalong lalabo ang mga usapan o plano mo. Huminga ka muna, uminom ng tubig at matulog ng sapat. Karapatan mong mag-break sa lahat ng ingay ng mundo. Your crystal advice card is Amber. Ito ay tungkol sa pag-surrender. Kung may sitwasyon na talagang hindi mo na alam kung paano isolve, give it to God. Ibigay mo yun sa Diyos. Huminga ka ng malalim at sa pag-exhale mo, isipin mong binibitawan mo na yung problema para sa healing at kasagutan. Huwag mong suluhin ang lahat. Gemini, hayaan mo na ang universe ang magbigay ng solusyon na hindi mo inaasahan. Yan ang reading ninyo. Gemini, please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.